Hi mga lalabs! Hi mga Soki! Good morning! And for today's vlog ay, ayun na nga guys, pagkaakyat ko sa tindahan ay syempre nagwalis muna ako. So before that guys, kwento ko muna sa inyo. So nagigising nga po ako ng 5:30 at pagkagising ko maghahapbat na po ako. And then magluluto ako kasi gusto ko bago ko umakyat sa taas nakaluto na kami ng almusal namin. Kasi ayoko naman na maistorbo pa si Erwin kung ano man ginagawa niya sa taas at si Anthony kung ano man yung gagawin nila. Kaya nagluluto na ako. So for now, ako talaga yung tagaluto. Pero dati si Anthony yung tagaluto. Ewan ko ba. So ayun, okay naman yung luto ko na. So far so good. Ay, chari. So ayun na nga guys, pagkakit ko sa tindahan, magwawalis muna ako kasi nga maalikabok kasi minsan pag gabi, di naman namin wawalisan na. Ay, ganon. So yun na nga, magwawalis muna ako dyan kasi syempre nasa gilid tayo ng daan kaya maalikabok bukod pa dun sa alikabok na galing sa hasa, kaya ganyan. And then after that magwawalis-walis ako dyan, ano na ako, magpapagpag ng mga magpupunas, pero minsan hindi rin. Tapos i-check ko muna kung may benta na, ganyan. Tapos bibilangin ko yung kaha, ay yung pera, yung kaha, yung pera, ay basta yun na yun. So magbibilang ako ng pera sa kaha, at check ko din yan kung may nabenta na ba, ganyan, para tugma-tugma lahat. So kasi minomonitor din natin yung benta at yung expenses. So kailangan natin ilista lahat. So minsan kasi pag gabi, pagka may mga nakukuha kami dyan, di na nalilista, pero tanda ko naman siya, kaya sa umaga ko siya nililista. So, tulad nito, so naglilista na nga ako. And then si Erwin, so sabi niya kasi, ate may nabili dyan, pakilista na lang kasi di ko nalista kanina. Kaya ayan, so iba po yung logbook namin doon sa expenses, iba rin yung logbook namin para sa benta, at iba rin yung logbook para doon sa groceries. Kasi dati guys, may groceries kami, so unti-unti na namin yun i-give up kasi parang hindi siya click dito sa area na to, yung groceries. At after that nga guys, ayan, may nagsipagdating ng mga customers namin na magpapahasa. Ayan, kaya nakapila na siya dyan. At si Anthony naman, syempre, nandyan na rin. So, tatlo na kami nakabantay kasi minsan, pagkasabay-sabay nga naman, Diyos ko po, so hindi naman natin pwedeng istorbohin yung naghahasa. Kailangan focus talaga siya dyan kasi mahirap pong maghasa, kaya kailangan nakafocus talaga siya dyan. And ito na nga guys, itong nakikita nyong lagari na to, tingnan nyo naman yung talim nito, Diyos ko po, sira-sira na, bungi-bungi pa. And then, tabingi na yung niya. Alam niya, hindi na pantay yung pakaano ng niya, talim. So, ang gagawin po dito ay babaguhin yung talim. Kung tawagin sa lagari ay raspa. So yun ang tawag namin sa kanya. So, hindi na siya pwedeng i-repair lang. So, hasa hindi rin. Kaya ang gagawin dito, tatabasin yan para makagawa ng panibagong talim. And then, pag okay na yung niyan, pakatabas, ipapolish muna yan para kailangan maayos talaga. Tapos lalagyan na siya ng ngipin. Ayun. So pag nalagyan na yan ng ngipin, ang gagawin naman po ay hahasain na bubukahan. And minsan guys, siya nga pala, pagka minsan yung lagari kinakain na ng kalawang, minsan pagka binukahan yan, madalas nabubungi na yung talim niya. Or minsan hindi na mabukahang maigi. Kaya sa may mga lagari po dyan, alagaan nyo po yung lagari nyo. Kung gusto nyo medyo magtagal naman yung lagari nyo, huwag nyo pong paulanan, painitan, ganyan. So, kailangan pagkatapos nyong gamitin, itabi nyo ng maayos para hindi kinakalawang yung inyong mga lagari. Ganon. So, pwede nyo yan punasan ng konting oil, tapos ibalot nyo sa dyaryo o sa papel para hindi siya masyadong kalawangin. Ayun, para syempre, 'di ba, sayang din naman, ang mahal din naman guys ang lagari. Pero syempre, pabor yun sa amin kung laging sira yung lagari nyo, 'di ba? Pero ayaw naman kasi namin na magastusan kayo ng magastusan. Kaya nabibigay kami ng tips kung paano yung maaalagaan yung inyong mga lagari. So, although pabor sa amin kung laging sira yung mga lagari nyo, kasi syempre mabenta yung mga lagari namin, pero syempre ayaw naman namin ng ganun kasi aram naman natin yung hirap ng buhay. Kaya alagaan nyo yung mga lagari nyo kasi minsan isang gamitan lang tapos na-stock, o kaya naulanan, hindi pinunasan, kinalawang. Tapos, pag yan kinalawang guys, ayan, marupok na. Ay, sana all marupok si lagari. Ayan, charis. So, nagiging marupok po yung lagari pagka linamon na siya ng kalawang. So, hindi na siya masyadong mapipiitan o mabubukahan. So, alam niyo naman na napaka-importante ng bukas sa lagari kasi pag
kahit gaano pa yan katalas, pag walang buka yung lagari nyo, hindi rin naman yan magagamit ng maayos. Kasi iipit lang yan or may ipit lang yan sa paglalagari nyo ng ganon. So, hindi po madali yung proseso, yung pagraraspan ng lagari. Kasi, talagang, ano yan guys, it takes mga 8 to 10 minutes din yan. So, depende pa yan sa laki ng lagari. So, ayun na nga, naging okay na yon. Tapos, ito naman, meron nagpahasa ulit. Tapos, ito, parang repair to guys. Kasi yung lagari niya, ganun din, kinalawang din, tapos kinikil. Pero, okay pa rin naman siya. Nabukahan pa rin naman yan ng maayos. Kaya lang, ito, ginawa dito ay repair naman. Kasi, yung lagari niya ay kinikil. Kaya, nagkabungi-bungi yung kanyang lagari. Kaya, ang ginawa din dito, repair. So, kaya na siyang repair lang. Ibig sabihin, pupudpudin lang yung talim. Tapos, ayun, yun pa rin naman yung talim niya. And then, ito na nga. So, madami ulit customers. Ayan. Tapos, ito naman, si Anthony, maghahasa siya ng grass cutter. So, sino nakakaalam sa inyo guys ng ganito? Medyo mahirap na tong hasain kasi pudpud na talaga guys yung talim nito. As in, para na siyang naging flat na lang siya. So, wala na totally talim, tapos kinalawang pa. Kaya medyo nahirapan dito si Anthony gumawa. And si Erwin sana gagawa yan. Kaya lang syempre naawa naman na si Anthony kasi madaming ang hinahasa, ganyan. Tapos sabi niya, siya na lang daw gagawa nito. Ay, ulit-ulit. Pero yun nga guys. So, hindi na siya madaling hasain kasi nga sobrang pudpud na talaga ng talim niya. So, may ano to guys, may body to yan siyang kasama. Kaso tinanggal lang. Ang dinala lang talaga dito ay yung ito nga, yung talim niya mismo. Kaya lang, wala na siyang talim. Ay, sorry. So, yun. Medyo natagalin na dyan paghasa si Anthony kasi talagang as in. Tsaka, yan ako, nakikita niyo naman, paikot kasi yung ano yan, talim. Kaya hindi siya ganun kadaling hasain. At ito naman nga si Kidlat. Diyos ko po, pinagdidiskitahan yung langaw. Na may nadapo kasing langaw sa akin. Ano ba yan? Buhay pa, nilalangaw na. Nakikita ni Kidlat na iinis siya. Ayan, kaya hinuhuli niya. O, diba? Ganyan ka-protective si Kidlat. At kinahapon na naman nga, ito, medyo naglaylo na ng customer. Wala na masyado, pero meron pa rin dyan ginagawa sa Erwin. Pero sabi nga namin, magmerienda muna. So, nagkakapi-kapi kami. And then, nung gabi na, ito na nga, si Kidlat may nakita. Si Mia. Ayan, pinagtitripan niya na. Diyos ko po, hinahunting talaga ni Kidlat si Mia. Kawawa naman yung Mimi. Sabi ko, wag niya nang asarin si Mia kasi kawawa naman. Baka makalmat siya. And then, pagdating sa bahay, ayun na nga, nagtupi na ako sa mga damakmak na tupi. Diyos ko po. Kaya naman guys, maraming salamat sa supportan nyo. And don't forget to like, share, and follow. Ayan, pipili tayo guys, may bibigyan ng gift sa laging nag-share at naka-follow dapat sa amin. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. See you on my next vlog.